Kabanata 3561. Medyo nababalisa si Caden Ballmer at ang iba pa, ngunit agad silang kumalma matapos makita ang tanawin. Lahat sila ay naglalaro sa paligid habang pinapanood ang trabaho ng instructor. Tinawagan ni Caden ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa Underworld, na sinasabi sa kanila na huwag palampasin ang ganoong alok. Balak din niyang gantihan sila. Paminsan-minsan ay kinukuha din ni Harvey York ang mikropono. Ituloy natin, Instructor na Iswell. Tulad ng inaasahan sa isang banal na martial arts training ground na disipulo. Paano tuparin ang iyong pangako? Magandang performance. Lalong tuwang-tuwa ang mga tao nang marinig ang mga salitang iyon. Kahit na ang mga taong walang intensyon na matuto ng martial arts ay gustong samantalahin ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakagandang pagkakataon upang matuto ng isang bagay mula sa Golden Palace. Si Lane na Iswell at ang iba pa ay labis na nabalisa nang dumami ang mga tao. Hindi lamang pagtuturo, sila ay nauubos kapag sumasagot lamang sa mga tanong na mayroon ang mga mag-aaral. Nagsimula na rin silang mahilo matapos makita ang tambak na mga registration form. Ang agwat ng edad at hugis ng katawan ng mga mag-aaral ay magkakaiba. Hindi rin sila makakain ng iisang pagkain. Dapat silang trituhin ayon sa kanilang sariling mga kalagayan, o magkakaroon ng malalaking problema. Kahit na gusto ni Lane at ng iba pa na magpakalayo-layo, hindi sila maglalakas loob. Bago pa kumpirmahin ang alinman sa mga programa ng mga mag-aaral, ang instructor ay naubos na. Kahit na ang isang eksperto ay hindi makakalaban sa pag-ataking tulad nito. Bawat tao, lahat, sapat na para sa araw na ito. Si Instructor na Iswell at ang iba pa ay pagod na pagod. Tapusin na lang natin ito ngayong araw. Sinubukan ni Wilbur Lee na pigilan ang sitwasyon matapos mapansin na may mali. Sinulyapan ni Harvey si Caden bago makapagsalita si Wilbur. Sabi mo hindi mo kami niloloko. Sigaw ni Caden na may hawak na mikropono. Napakaraming tao na ang nagbigay sa iyo ng pera. Nasaan ang mga damit nila? Nasaan ang pagkain nila? Paano ang program? Di ba sabi mo tuturuan mo lahat ng dumating? Bakit magsasarado ka ngayon? Anong gagawin ng mga estudyante kung tumakas ka? Pumunta sila dito para lang matuto ng martial arts mula sa iyo. Ang oras ng lahat ay mahalaga dito. Kung hindi dahil sa lessons, bakit pa sila mag-aaksaya ng oras dito? How dare you run away now? Anong biro? Sa tingin mo ba lahat tayo ay tanga o ano? Yung bastard, galit na pinandilatan ni Wilbur si Caden. Saan nakahanap ng talentong ganyan si Harvey? Pinahiya niya ako. Bukod dito, nagalit ang mga estudyante pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Dumating sila sa lahat ng paraan upang samantalahin ang pagkakataon. May mga nagpapalit pa ng oras para lang makarating dito. Ngunit hindi lamang sila ay hindi nakarehistro, ngunit sila ay nag-aksaya ng ilang oras dito. Sinong makakatiis ng ganyan? Nagsimulang sumigaw ang lahat. Oo, scammer ka lang. Who cares kung galing ka sa isang sagradong martial arts training ground? Mga manloloko kayong lahat. Sabi mo tuturuan mo kaming lahat sa isang sentimos lamang. Sa tingin mo ba kami ay tanga o ano? Niloloko mo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng People's Budokan. Tapos tumalikod ka agad sa amin. Talagang isusumbong kita pagkatapos nito. Wala akong pakialam. Kung hindi ko makuha ang aking mga damit at pagkain, susunugan ko ang mapahamak na lugar na ito. Galit na galit ang mga tao. Marami ring gangster ang naghalo-halo sa karamihan, humihingi ng kanilang damit at pagkain. Ang mga taong talagang gustong matuto ay inipit sa harap ng karamihan, na umaasa kay Lane at sa iba pa na ituro sa kanila ang isang bagay na mahalaga. Hindi lamang nagkaroon ng malaking krisis si Wilbur Lee tungkol sa sitwasyon, ngunit si Lane na Iswell at ang iba pa ay naging lubhang nabalisa. Alam nilang masisira ang kanilang reputasyon kung hindi nila gagawing tama ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, sa isang lugar ng martial arts tulad ng Floatwell, ang pagpapabaya sa iba matapos silang bigyan ng pag-asa ay mauuwi sa kapahamakan.
Walang pagpipilian si Wilbur kundi humingi ng karagdagang takeout habang si Lane at ang iba ay talagang nagtuturo ng isang bagay na magpapatahimik sa lahat. Kung hindi, lahat ng ginawa nila sa araw na iyon ay maging isang malaking biro. Sa oras na ito, lumitaw ang isang dosenang mga tao na mukhang mga bodyguard at itinulak ang mga tao sa isang tabi. Lumapit ang isang maputlang kabataan na may mag-agarang bagay na nakatakip sa kanyang buong katawan. Paminsan-minsan ay umuubo ang lalaki kapag naglalakad. Instructor na Iswell, ang pangalan ko ay Aldo John. Ilang beses na akong bumisita sa Marshall Hall habang ikaw ang pangunahing tagapagturo. Gusto kong turuan mo ako. Alam kong pinanganak ka sa Golden Palace. Isa ka talagang top talent. Hinahangaan ko ang iyong kaalaman at kasanayan sa martial arts. Kaya ako pumunta dito para bisitahin ka pagkatapos kong marinig na magtuturo ka sa isang sentimos. Siguro hindi mo alam ang kalagayan ko. Ang pamilya John ay nauugnay sa Golden Palace. Noong bata pa ako, nag-training din ako sa kanila. Ngunit dahil walang sikat na instructor na gumabay sa akin, natagpuan ko ang aking sarili sa isang masamang posisyon pagkatapos na magkamali ang aking pagsasanay. Ang aking buong katawan ay sobrang init tuwing gabi sa mahabang panahon. Tulungan mo ako. Ayokong ma-disable. Ang pangarap ko ay maging isang traveling ranger, isang martial artist, at hindi ganap na walang magawa tulad ko ngayon. Tulungan ni instructor na Iswell. Natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Agad namang nagsalita ang mga nakakilala kay Aldo. Hindi ba siya kamag-anak ng pamilya ni John? Ang pamilya John ay may isang makapangyarihan sa Golden Palace. Dapat madali para sa kanya na harapin ang isang bagay na ganito, di ba? May isang bagay na hindi mo alam. Ang pamilya John ay may mahigpit na mga patakaran. Bastos lang si Aldo. Maaari niyang mabuhay ng walang pag-aalala, ngunit hindi madaling makakuha ng isang sikat na instructor na magturo sa kanya ng martial arts. Narinig ko na nabaldado niya ang kanyang sarili mula nang mag-isa siyang nagsasanay. Mahirap na tao. Balita ko mabait din siyang tao. Nakatanggap din siya ng maraming pagkaulila. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kapansanan. Siguro magkakaroon siya ng pagkakataon na gumaling sa tulong ni instructor na Iswell. Nakilala ni Lane ang taong nasa harapan niya matapos marinig ang tsismis ng karamihan. Narinig na niya dati ang taong iyon noong nagsasanay pa siya sa Golden Palace. Nakatagpo si Aldo ng isang kakilakilabot na kapalaran nang subukan niyang matuto ng martial arts mula sa Golden Palace lamang. Nakuha ng pamilya John ang mga eksperto mula sa Golden Palace para harapin ang problema. Ngunit nakakalungkot na ang kanyang pamilya ay walang sapat na mapagkukunan para sa kanya. Ang isang pilay na tulad ni Aldo ay hindi kailanman makakalaban sa iba pang tagapagmana ng pamilya. Masaya ang lahat nang makitang lumitaw si Aldo. Galit na sumulyap si Wilbur kay Lane. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya para maging viral ang People's Budokan. Kumunot ang noo ni Lane na Iswell. Alam niyang wala siyang choice kundi manatili sa ngayon. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili bago tumingin sa paligid niya. Ang sitwasyon ni Young Master John ay kakaiba sa lahat. Ibinuhos ko na siguro lahat ng lakas ko sa pag-aalaga sa kanya. Dapat nating tapusin ito ngayon dito. Sana maintindihan niyo lahat. May mga taong magtataas na sana ng eksena bago iwinagayway ni Aldo John ang kanyang kamay. Pagkatapos ay isiniwalat ng kanyang bodyguard ang isang bag na puno ng pera. Pakiusap, lahat. Sa pagitan ng matataas na bodyguard at pera, alam ng lahat kung paano pumili. Nagpakita ng kakaibang tingin si Lane bago sumenyas na yayain si Aldo. Umupo si Aldo sa harap ni Lane bago niya inilagay ang malalambot niyang daliri sa kanyang palso. Halatang halata ang pagsimangot niya sa puntong ito. Makalipas ang mahabang sandali, nagpakawala siya ng mahabang hininga. Likas na mahina ang iyong katawan, ngunit pinilit mo ang iyong sarili na pag-aralan ng tumataas na init na kamao, na naging dahilan upang mawalan ng enerhiya at dugo ang iyong katawan sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo tuwing gabi. Though, hindi naman ganoon kahirap harapin ang sitwasyon mo.
Punta ka lang dito para magpagamot ng 3 taon, babalik ka sa normal. Maaari mo ring itaas ang iyong kamay ng normal. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Aldo matapos marinig ang mga sinabi ni Lane. Sinasabi mo bang makakabalik lang ako sa normal pagkatapos ng 3 taon? Hindi ba ako maaaring maging eksperto dito? Dapat mong malaman na ang isang tulad ko ay walang pagkakataon na makakuha ng mas mataas na katayuan kung hindi ko sanayin ang aking sarili. Ayokong maging normal sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tulungan mo ako. Dapat may paraan ka para makapagsanay ulit ako. Hanggat tinutulungan mo ako, babayaran ko ang anumang halaga. Ako ay nagmamay-ari ng 10 ari-arian sa gitna ng Floatwell, Maybach, Land Rover at mga bahagi ng John Family Corporation. Kung handa kang tumulong, kung ganoon, sa iyo na ang lahat. Agad na nagningning ang mga mata ni Lane matapos marinig ang sinabi ni Aldo. Medyo nakaramdam siya ng inis sa sandaling iyon. Ngunit masaya rin siyang isipin na wala na siyang kailangan pang ipaglaban matapos makuha ang lahat ng iyon. Walang pag-iisip, tumayo si Lane at huminga ng malalim. Baka may paraan. Kung tama ako, nasa bingit ka ng isang pambihirang tagumpay. Kung magagawa mo iyon, dapat mong harapin ang sitwasyon at maging isang tunay na eksperto. Ngunit una, kailangan mo ng isang tao upang buksan ang 5 mga punto ng acupuncture sa iyong katawan. Mabilis na bumantong hininga si Aldo. Tutulungan mo ako. Tumango si Lane na may malamig na ekspresyon. Talagang tutulong ako. Ngunit kung pipilitin ko ang aking sarili na tulungan kang makalusot, magiging labis akong mahina sa susunod na 3 buwan. Mayroon akong 10 milyong dolyar sa bangko sa Switzerland. Ibibigay ko rin sa'yo yan. Mabuti, hindi na nag-aksaya ng oras si Lane sa pagsisimula. Kung talagang napilayan siya sa pagkilos na ito, hindi man lang siya magdadalawang isip na kunin ang lahat ng perang iyon. Umupo ka dito. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para tulungan kang makalusot. Hiniling ni Lane na iswel na tanggalin ang futon at sinenyasan si Aldo John na maupo. Huminga siya ng malalim bago hinampas ang noo niya. Pagkatapos, sinampal niya ang kanyang mga sentido bago sinampal ang gitna ng kanyang dibdib at iba pang mga punto. Sa wakas, sinampal niya ang pelvic area ni Aldo bago tuluyang nawala ng kulay ang mukha niya. Agad siyang nanghina. Si Aldo naman ay bumangon. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis. Nahulog si Lane sa upuan niya bago siya humihingal. Hindi napigilan ni Aldo na matawa matapos maramdaman ang enerhiyang dumadaloy sa loob niya. Ha. Laking gulat ng lahat nang makita si Aldo. Laking gulat nila sa nakita. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Floatwell ay may pangunawa sa martial arts. Paano ito posible? Si Aldo ay mukhang napakahina noon, ngunit ngayon ay mukhang siyang isang tunay na eksperto. Ito ay nakakabaliw. Tumulong talaga sa kanya si instructor na Iswell na makamit ang kanyang tagumpay. Marahil ay magiging eksperto din tayo kung tuturuan tayo ng isang instructor na tulad nito. Namangha ang lahat nang makita si Lane. Ang ilan ay nasa bingit pa ng pagluhod. Pagkatapos ng lahat sa Floatwell ay nais na maging isang bihasang martial artist. Maaaring may pagkakataon na magkaroon ng isang relasyon sa isang napakagandang instructor sa hinaharap pagkatapos na turuan siya. Napakagandang panaginip. Makikita ang pagmamalaki ni Lane sa malamig niyang ekspresyon. Ang iba pang 9 na instructor ay nagpakita rin ng mga mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maging si Wilbur Lee ay nakahinga ng maluwag bago niya pinandilatan si Harvey York habang pinasadahan ng kanyang hinlalaki ang kanyang leeg. Natural, sinabi niya kay Harvey na tapos na ang Marshall Hall. Noong naging maangas si Wilbur at ang iba pa at si Aldo ay tumatawa din ng malakas. Nanginginig ang buong katawan niya bago tumalsik ang dugo sa bibig niya. Napuno ng hindi matiis na sakit si Aldo habang nakahawak sa kanyang dibdib. Napakasakit nito, instructor na Iswell. Laking gulat ng mga gwardya nang ibinaling nila ang tingin kay Lane. Anong nangyayari dito? Natakot din si Lane. Kinaladkad niya ang pagod na katawan palabas ng upuan at tiningnan ang pulso ni Aldo bago bumantong hininga. Hindi mahalaga.
Dugo lang ang nagbara sa katawan niya pagkaraan ng mahabang sandali. Magiging mas mabuti siya pagkatapos na ilabas ang lahat. Ito ay normal. Malapit na siyang gumaling. Bago pa man matapos magsalita si Lane ay agad na bumagsak si Aldo sa lupa bago siya kumikibot. May puting bula ang lumabas sa kanyang bibig habang umaagos ang dugo mula sa bawat butas ng kanyang mukha. Mamamatay siya. Talagang mamamatay siya. Natahimik ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Si Wilbur at ang iba ay likas na lumingon sa kanilang mga ulo bago sila nagpakita ng isang nakakatakot na hitsura. Agad na natigilan si Lane nang makita niya si Aldo na nasa bingit ng kamatayan. Bakit? Paano ito nangyari? Ginamit ni Aldo ang huling lakas niya para lang mahawakan ang palda ni Lane. Iligtas mo ako, Instructor na Iswell. Ayoko pang mamatay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3565. Pinilit ni Lane na Iswell na tumayo para masuri niyang muli ang pulso ni Aldo John. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago sa susunod na segundo. Ang enerhiya ay nawala sa kontrol. Mapipilayan siya. Bilisan mo, dalhin ang taong ito sa Golden Palace. Humingi ng tulong sa Master. Wala nang ibang makakapagligtas sa kanya ngayon. Pagkatapos, sinulyapan niya si Wilbur Lee. Lahat tayo ay magkakaproblema kapag may namatay sa pamilya John. Natural, alam ni Lane na mahirap para sa kanya na pasanin ang kahihinatnan kahit na siya ay isang alagad ng Golden Palace. Ang sabi, wala na siyang lakas para tumulong dahil nawala na siya ng lakas. Mabilis na dumating ang iba pang mga instructor upang tumulong, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakatulong sa nagngangalit na enerhiya ni Aldo. Mamamatay ba siya? Kinilig si Wilbur. Alam niyang malaki ang kailangan niyang bayaran kung dito mamatay si Aldo. Kung tutuusin, ang buhay niya ay 1,000 beses na mas mababa kumpara kay Aldo. Sigaw ni Wilbur sa mga tao sa likod niya, bilisan niyo. Kunin niyo ang kotse. Ipadala siya kaagad sa Golden Palace. Isasama ko kayo sa kanya kapag namatay siya. Ang head guard ni Aldo ay nagpakita ng isang pares ng mapupulang mga mata. Maayos ang pakikitungo ni Aldo sa kanya at sa iba pang bodyguard. Kung may nangyari kay Aldo, hindi sila magdadalawang isip na patayin ang taong gumawa nito sa kanya. Takot na takot si Lane at ang iba pa. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang pamilya John. Kung may namatay sa pamilyang iyon sa kanilang mga kamay, itatapon din sila sa 6 na talampakan. Labas. Napatabi ang mga tao habang nagkakagulo. Maya-maya, may lumitaw na figure sa tabi ni Aldo. Inabot ni Harvey York ang pulso ni Aldo bago sumimangot. Pagkatapos, diretsyong hinampas niya ang kanyang pelvic area. Napakabilis ng mga galaw ni Harvey na walang nakakaalam sa kanyang ginagawa. Kasunod, sinundot ni Harvey ang iba't ibang bahagi ng dibdib at tiyan ni Aldo gamit ang kanyang daliri. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Aldo sa sandaling iyon. Hindi na siya umubo ng dugo o puting bula. Nataranta ang lahat sa casual na kilos ni Harvey. Maya-maya pa ay natauhan si Lane. Huwag ka ng manggulo, Harvey. Likas siyang sumigaw. Bago pa siya matapos magsalita ay umubo pa ng dugo si Aldo bago muling namutla ang mukha. Si Aldo na tila nasa bingit na ng kamatayan ay muling natuwa. Ano? Ang mga tao sa paligid ay medyo sanay sa martial arts, ngunit laking gulat pa rin nila nang makita nila ang tanawin. Si Lane at ang iba ay tuluyang nawala ng kulay sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na madaling sugpuin ni Harvey ang nagngangalit na enerhiya ni Aldo. Sino siya? Anong level ng martial art yan? Ayos ka na ngayon. Hindi mo na mararanasan ulit. Huwag mong sanayin ng husto ang iyong katawan para sa susunod na buwan. Maghanap ng doktor na may karanasan sa Eastern Medicine para gamutin ka. Huwag mong subukang e-channel ang iyong enerhiya, lalo na ngayon. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo. Kalmadong tumingin si Harvey kay Aldo na halos wala ng malay. Agad namang tumango si Aldo pagkabalik mula sa bingit ng kamatayan. Naiintindihan ko. Salamat.
Salamat butihing Ginoo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi naman kita iniligtas ng walang kabuluhan. Kailangan ko ng $150,000 mula sa iyo. Nanlamig si Aldo John bago siya bumagsak sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang checkbook sa kanyang bulsa at iniabot kay Harvey York ang tseke na sinulat niya. Kasabay nito, isang business card ang nakakabit sa tseke upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Kinuha ni Harvey ang card at tinignan bago lumabas. Siya ay isang dalubhasa. Siya ay isang tunay na eksperto. Lahat ay natauhan bago pa sila nagsimulang magsaya. Si Harvey ay hindi nagkaroon ng saloobin ng isang tunay na Panginoon mula noong kinuha niya ang pera, ngunit hindi bababa sa siya ay nagligtas ng isang tao. Laking gulat din nina Dylan Lee at Caden Ballmer. Galit ba si Sir York? Alam nila na ang mga kilos ni Harvey ay agad na mapipigilan si Lane at ang iba pa. Sa sandaling ito, malinaw na masasabi ng lahat kung sino ang tunay na Panginoon. Anong nangyari? Bakit ganyan ang kilos ni Young Master John? Hindi napigilan ni Lane na magsalita matapos makitang umalis si Harvey. Tinulungan ko siyang makapasok sa isang bagong antas. Bakit nangyari ito? Wala akong ginawang masama. Maingat na sinundan ni Lane ang kanyang mga hakbang. Naniwala talaga siya na wala siyang ginawang masama. Nataranta rin ang siyam na instructor. Si Lane ay isang tunay na nangungunang talento na may karanasan sa martial arts. Bakit kayang tulungan ni Harvey si Aldo pero hindi si Lane? Napahinto si Harvey sa kanyang kinatatayuan. Ginawa mo ang lahat ng tama, ngunit may napalampas ka. Ang mga litid sa katawan ni Aldo ay marupok pagkatapos ng maraming taon ng pagiging paralisado. Walang paraan na bigla niyang mapaglabanan ang napakalakas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya magawang iangat ang isang daliri. Pinigilan ko ang lakas niya para masanay siya ng dahan-dahan. Kung hindi, malamang na mamamatay siya pagkatapos magmapmak. Paano mo hindi alam na ikaw ang nangungunang talento ng Golden Palace? Natigilan si Lane bago niya naintindihan. Hindi sa hindi niya naiintindihan. Siya ay may masyadong maliit na karanasan. Walang paraan na maaalala niya ang isang bagay na tulad nito. Hindi naman sa hindi mo alam. Sigurado akong marami ka ring karanasan. Inalis ni Harvey ang mga iniisip ni Lane sa isang iglap. Layaw ka sa buong oras na narito ka. May isip mong isa kang mahusay na tao pagkatapos ng ilang sandali. Ngunit hindi ka pa sapat para doon. Magandang maging kumpiyansa, ngunit patungo ka sa kamatayan kung masyado kang bastos. Mas mabuti kung hindi mo susundin ang landas ng underworld. Kung hindi, baka mamatay ka nang hindi mo alam kung bakit. Ang mga mukha ng ibang instructor ay ganap na kumukulo sa galit. Akala nila ay mawawalan na ng negosyo ang Marshall Hall kung wala sila. Pero si Harvey talaga ang nagturo sa kanila ng isang napakamakabuluhang aral ngayon. Kahanga-hanga ka, Mr. York. Tumatanggap ka ba ng mga alagad? Tanong ni Aldo na iniisip ng lahat habang gulat na gulat pa rin sila. Malinaw, kumpara kay Lane at sa iba pa, gusto nilang matuto ng higit pa sa ilalim ng pakpak ni Harvey. Bumalik ang tingin ni Harvey kay Aldo. Hindi, pero nagtuturo ako sa mga estudyante. Bagaman hindi mura ang bayad ko sa pagpaparehistro. Nagkakahalaga ito ng $14,000 kung nais mong magsanay sa Marshall Hall. Laking gulat ng mga tao matapos marinig ang tungkol sa bayad. Natahimik ang lahat pagkatapos nilang sigawan si Wilbur Lee kanina. Maraming tao ang hindi makakaipon ng ganito kalaking pera kahit na matapos ang trabaho ng isang buong taon. Ang ilan ay may pinakamahinang ideya kung gaano karaming mga zero ang nasa mga numero. Kahit na ang pagganap ni Harvey York ay namumukod tangi, hindi nila nais na gumastos ng ganoong uri ng pera upang mag-sign up. Akala ni Wilbur ay tapos na siya bago niya narinig na napakataas na registration fee. Sa huli, ang iyong Marshall Hall ay hindi mas mahusay kaysa sa People's Budokan. Ang lugar na ito ay karaniwang libre ngayon. Bulalas ni Wilbur bago malamig na tumawa. Sa puntong ito ay isang pagnanakaw lamang sa araw. Sa tingin mo kaya mong taasan ang presyo dahil lang sa nailigtas mo si Young Master John? Tandang padamdam.
Mahal noon ang mga bayarin sa Marshall Hall, ngunit hindi ganoon kamahal. Hinuhukay mo ang presyo dito. Wala kang kahihiyan. Ang mga taong walang pera para mag-sign up ay nagsimulang magkaroon ng mga opinyon tungkol kay Harvey. Malinaw, naisip nila na hindi sila binibigyan ni Harvey ng patas na pagkakataon. Sa tingin mo ba tinaasan ko ang presyo dahil gusto ko? Tanong niya, sa tingin mo ba hindi kita bibigyan ng pagkakataon? Galit na galit ang mga tao. Mababa lang ang tingin mo sa amin na mga mahihirap. Nagtatrabaho ka lang para sa pera. Iyan ba ang iniisip mo? Mabuti. Pagkatapos, magdadagdag ako ng isa pang kondisyon. Kung mapapatunayan mo sa akin na ikaw ay isang nangungunang talento, hindi lamang ako ay hindi magtatago ng isang sentimo ng iyong pera, kahit nasisimulan kitang bayaran para dito. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan silang lahat. Marami sa kanila ang gustong matuto, ngunit alam nila na hindi sila ang pinakamahusay na talento. Tinuro ni Harvey si Aldo John. Nakita ninyong lahat ang nangyari kay Young Master John. Medyo talented siya sa pag-iisip ng Rising Hit Fist mag-isa. Pero alam niyo ba kung bakit siya nahihirapan? Na-curious ang lahat. Maging si Aldo ay matamang nakikinig. Masyado siyang kuripot. Mula noong sinaunang panahon, ang mga mahihirap ay nakatuon sa panitikan habang ang mayayaman ay nakatuon sa martial arts. Ito ay hindi lamang out of privilege. Ang pagsasanay sa martial arts at swordsmanship ay nangangailangan ng maraming stamina at passion. Ang mga bagay na ito ay kailangang mapunan ng madalas hanggat maaari. Halimbawa, ang isang taong nagsasagawa ng martial arts ay palaging may yarsegumba, isang higanteng lunok, at gelatin ng isda sa kanyang tabi. Kung hindi, hihina sila sa paglipas ng panahon at hahantong tulad ni Young Master John. Sa madaling salita, kung hindi maramot si Young Master John sa simula, hindi siya hahantong sa ganito. Naunawaan kaagad ng mga manunood matapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Ganun ba talaga kahirap si Young Master John? Tama ka. Hindi dahil mahirap ako. Hindi ako mahilig kumain ng mga ganyan. Palagi itong inihahanda ng aking pamilya, ngunit lagi ko itong itinatapon. Hindi ko naisip. Natahimik ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Aldo. Hindi nila akalain na magiging humble siya na nagyayabang ng ganito. Ngunit pagkatapos nito, naunawaan nilang lahat na ang pag-aaral ng martial arts ay hindi lamang tungkol sa lakas ng loob at paghahangad. Mataas ang bayad kay Harvey, ngunit iyon ang tamang paraan para tretuhin ang mga estudyante. Kumpara sa kanya, pumapatay lang ng tao si Wilbur. Habang galit na nagsisigawan ang mga tao, walang pagpipilian si Wilbur Lee at ang iba pa kundi tumakas matapos magsunog ng 10,000 dolyar. Agad na isinara ang People's Budokan matapos itong buksan. Ang bilis nilang dumating. Sinulyapan ni Harvey York si Caden Ballmer bago ito umalis. Hindi na siya mapakali na harapin ang isang batang tulad ni Wilbur. Kung tutusin, mas angkop para sa isang tulad ni Caden na pangasiwaan ang sitwasyong ito. Matapos iligtas si Aldo John at itaas ang bayad sa pagpaparehistro para sa Marshall Hall, sinimulan ng mga tao na tingnan si Harvey sa isang bagong paraan. Lumabas si Lane na iswel at isa pang instructor nang mabilis na umalis ang mga tao. Medyo awkward ang pakiramdam nila. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Bago pa man makapagsalita si Harvey, si Lane, na tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha, ay agad na humakbang pasulong kasama ang iba pang instructor bago yumuko ng sabay-sabay. Sir York, nandito kami para mag-apply para sa Marshall Hall. Para ipakita ang aming sinseridad, kukuha lang kami ng 3 bahagi ng sweldo. Sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Tumango si Harvey. Matagal nang nag-alinlangan si Lane at ang iba pa bago sila nagpasyang lumapit para humingi ng tawad. Para sa mga martial artist, buti na lang naitama nila ang kanilang mga pagkakamali. Iyon ang dahilan kung bakit muling kinuha ni Harvey ang lahat ng 10 instructor nang hindi nagpapahirap sa kanila. Nag-viral ang Marshall Hall. Maraming tao ang malapit nang mag-sign up, kaya nagpasya si Harvey na bigyan ng pagkakataon si Lane at ang iba pa.
Siyempre, siya pa rin ang may final say kung sino at ano ang ituturo. Si Dylan Lee at ang iba pa ay labis na humanga kay Harvey. Tanging siya lamang ang may talento at lakas upang magawa ang gayong gawain. Ang isang simpleng taktika ay sapat na upang ibalik ang mga mesa, pinababa si Lane at ang iba pa sa kanilang matataas na kabayo at ginawa silang masuner ang mga disipulo. Kinabukasan, maagang maaga, napuno ng mga tao ang Marshall Hall. Maraming tao ang kamakaway ng kanilang mga credit card, na naghihintay na mairehistro. Sa malapit na inspection, mayroon ng hindi bababa sa 100 tao doon. Tuwang-tuwa si Dylan at ang iba pa. Gayunpaman, ito ang kanilang unang tamang pagbubukas. Ang mga taong natural na dumating ay pinag-isipan ito ng matagal at mahirap noon. Naniniwala sila na talagang may matututunan silang kapaki-pakinabang dito. Dahil interesado sila sa martial arts, nagpasya silang magrehistro dito. Si Harvey ay hindi kasing saya ng iba. Alam niya na maraming tao ang hindi matatag sa pananalapi, base sa kanilang pananamit. Pagkatapos magbuntong hininga, pinagawa niya si Dylan para sa kanila. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-sign up ang ilang mga mag-aaral para sa mga klase. Vroom! Makalipas ang kalahating oras, narinig mula sa labas ang ingay ng mga umuungal na makina. 100 itim na sasakyan ang tumigil kaagad pagkatapos. 12 ng mga taong nakasuot ng itim na tao ang lumabas sa kotse na may puting guwantes at mga espada sa kanilang mga baywang. Ito ay malinaw na sila ay puno ng pagpatay na layunin sa sandaling ito. Sa pangunguna ng isang medyo may edad na lalaki, isang grupo ng mga tao ang naglakad patungo kay Harvey. Mahinahong humakbang pasulong si Harvey. May problema ba? Kami ay mula sa Martial Arts Alliance. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-flash ng badge na may malamig na tingin. Nakasulat dito ang mga salitang, Martial Arts. Alyansa ng Martial Arts. Never heard of it before, casual na sagot ni Harvey. Kung gayon hindi ka masyadong nakakaalam. Ang Martial Arts Alliance ng Holy Martial Arts Training Ground. Ang aming tungkulin ay protektahan ang mga patakaran ng martial arts at ang kaayusan nito. Oh, tumango si Harvey York. Gaano ka hanga-hanga? Ibig sabihin, kayo ay nasa maling lugar, tama ba? Tama na ang paglalaro. Matalim na titig ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang inilagay ang kamay sa kanyang mahabang espada. Ayon sa mga batas ng Martial Arts Alliance, ang bawat Budokan ay dapat naming pamahalaan. Ito ay upang maiwasan ang mga tao na linlangin ang iba sa ngalan ng martial arts, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga mamamayan sa lahat. Nakatanggap kami ng mga ulat kagabi na ang Martial Hall ay sangkot sa pandaraya, na gumagamit ng mga taktika sa panloloko sa pera ng mga tao. Ang Martial Arts Alliance ay lubusang mag-iimbestiga sa sitwasyon. Mayroon kaming pahintulot na kumilos bago magulat sa mga nakatataas, kaya pinakamahusay na huwag subukang pigilan kami. Gagamit pa kami ng dahas kung kinakailangan. Ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kalmado at matatag, ngunit may pakiramdam ng pagmamataas at pagmamataas habang nagsasalita siya tungkol sa Martial Arts Alliance. Parang ipinapahayag niya ang kanyang awtoridad sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang reaksyon ni Harvey noon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malamig na sumigaw. Halugugin ang buong lugar. Kung mayroong anumang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol sa lugar na ito, ipasara namin ito kaagad. Kung may tumanggi, babaliin muna namin ang mga paa nila. Ako si Bowden Osborne, ang mamamahala sa buong sitwasyon. 12 ng mga tao ang dumagsa sa Martial Hall at nagsimulang paikutan ang lugar, na parabang ito ay isang organisadong pag-atake. Si Dylan Lee at ang iba pa ay nagngangalit sa galit. Gusto nila siyang pigilan, ngunit agad silang pinigilan ni Harvey bago kalmadong tumingin kay Bowden at sa iba pa. Ikaw ay mula sa pamilyang Osborne. Casual na humigop ng tsa si Harvey sabay ngiti. Si Wilbur at ang iba pa ay kasama mo, di ba? Gusto mo bang gumanti dahil sa ginawa ko sa pride mo? Nakakatawa, sa tingin mo ba talaga may mahahanap ka dito?
Wala kang masabi dyan. Meron akong. Sa puntong ito, hindi man lang sinubukan ni Bowden na itago ang kanyang tunay na intensyon. Alam kong may mali sa lugar na ito. Sigaw ni Bowden, galit na pinandilatan si Harvey. Sigurado ako dyan. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga credit card ng estudyante at hinati ito sa kalahati. Ang taong ito ay manloloko. Nagsinungaling siya sa inyong lahat. Lahat ng nangyari kahapon ay gawa-gawa lamang. Hindi niyo siya basta-basta mabibigyan ng pera. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay makakamit ang hustisyang nararapat sa inyo. Hindi ko kayo hahayaang umalis sa lugar na ito hanggat hindi nangyayari iyon. Agad namang natigilan ang mga estudyanteng magpaparehistro na. Anong ibig mong sabihin? Nakita ng lahat ang ginawa ni Master York kagabi. Tama, kahit na siya ay kumuha ng isang tao, walang sino man ang maaaring kumuha ng young master ng pamilya John. Si Lane na Iswell at ang iba ay lubos ding kumbinsido sa puso at lakas ni Master York, ngunit sinisiraan mo pa rin siya. Oo, kung gusto ni Mr. York na kumita dito, hihingi lang siya sa lahat ng $10 kagabi. Ibibigay agad ng mga tao ang kanilang pera. Kabanata 3570. Tama, bakit niya kami kinakausap tungkol sa pilosopiya ng martial arts kung gusto lang niyang yumaman? Paano siya magiging manloloko kung ganito ang pakikitungo niya sa kanyang mga apprentice? Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng ilang sandali, ang mga taong iyon ay nagkaroon ng napakalaking tiwala at pagkilala sa kay Harvey York. Mga tanga kayo, paano kayo niya maloloko kung wala siyang sapat na mabuting tao para kumbonsihin kayo? Si Lane na Iswell at ang iba pa ay nagtatrabaho lamang para sa kanya bago sila lumaban. Sinasabi mo ba sa akin na hindi lang ito gawa-gawa? Agad namang natahimik ang mga estudyanteng nagsalita. Hindi nila alam kung ano ang isasagot sa puntong ito. Matapos makitang nayanig ang pananampalataya ng mga estudyante, tumawa si Bowden Osborne sa pang-aalipusta. Alam kong hindi kayo makapaniwala na magaling lang magpanggap si Harvey. Kaya nga, para patunayan na siya ay isa lamang manloloko, nag-imbita ako ng ilang matatanda mula sa Martial Arts Alliance dito. Ang mga taong ito ay mga eksperto. Malalaman niyo sa lalong madaling panahon na si Harvey ay isang manloloko lamang. Napa-atras ng ilang hakbang si Bowden. Sana ay ipakita mo sa lahat ang kanyang tunay na kulay. Kalmadong sumulyap si Harvey bago niya nakita ang 5 matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit na nakatayo sa likod ni Bowden. 2 sa kanila ang tila transcendent. Ang 2 pa ay kilala sa pagbibigay ng mga lektura sa entablado at pagbabahagi ng maraming kaalaman tungkol sa martial arts. Masasabing makikilala ng sinumang may hilig sa martial arts ang 2 respetadong figure. Malinaw, handa na sila para sa sandaling ito. Maraming tao ang napatingin sa 2 matanda. Nakangiting inabot ni Bowden ang ilan sa mga manual na nakumpiska niya rito sa mga estudyante. Ito ay isang instructional manual na may mga aral na matututunan mo rito. Tingnan mo, kinuha ng mga mag-aaral ang manual at casual na binuklat ang mga pahina. Ang martial arts at karaniwang mga galaw ay nakadokumento sa pahina. Ligtas na sabihin na ang bawat Budokan sa Flutewell ay magtuturo ng parehong bagay. Walang kakaiba tungkol dito. Napatingin ang 5 eksperto sa mga estudyante habang umiiling. Masyadong basic yan. Wala sa manual ng pagtuturo ay kamanghamanghang. Hindi basta-bastang Budokan, at makukuha mo ang mga ito sa anumang bookstore. Maaari kang matuto ng isang bagay nang nag-iisa kung gusto mo. Kung hindi ka sapat na tiwala, maaari kang makahanap ng Budokan na nagkakahalaga lamang ng ilang $100 upang ituro ito sa iyo. Ang taong ito ay humihingi ng $14,000 upang ituro sa inyo ang ganap na mga pangunahing kaalaman dito. Kung hindi siya sinungaling, ano siya? Ito ay kasuklam-suklam. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito pagkatapos ng mahabang buhay. Ibinaling ng mga estudyante ang kanilang mga tingin kay Harvey sa labis na pagkagulat matapos marinig ang mga salita ng matanda. Ano? Imposible. Si Mr. York ay napaka-gentleman. Hindi naman siya gagawa ng ganito, di ba? Naniniwala kami kay Master York.